Ano ang mararamdaman mo kung ikaw na isang Pilipino or Pilipina, biglang-bigla sinabi sa'yo ng gobyerno natin, gobyerno ng Pilipinas na kinakailangan mong lumabas ng Pilipinas para pumunta ng Japan or parang itinapong kang bigla, sapilitan kang pinaalis ng Pilipinas para ibato doon sa Japan na kung hindi ka papayag, makukulong ka rito sa atin sa Pilipinas. Yung tumawag sa akin kani-kanina lang, ano depressed siya. Pilipina siya for 28 years. And then suddenly, biglaan yun na isinakay siya ng eroplano or sumakay siya ng eroplano papunta ng Japan na pagdating doon, hindi niya alam kung sino yung dadatnan niya, hindi siya marunong mag-Nihongo, wala siyang yung talagang kakilala sa Japan or sabihin natin yung magmamalasakit sa kanya sa Japan, wala siyang trabaho, first time niyang nakarating doon at yung masakit na katotohanan, hindi na siya pwedeng bumalik ng Pilipinas. Dahil once na bumalik siya ng Pilipinas, ikukulong siya ng gobyerno natin. Paano nangyari yon? Ganito yung kwento niya 2 months old pa lang raw siya, ayon sa kwento ng kanyang mother o ng kanyang lola, 2 months old pa lang siya nung dalhin siya rito sa Pilipinas ng kanyang nanay. Nanay niya na nakatira sa Japan, ang kanyang tatay ayon sa kwento niya is Japanese, and then dinala siya rito sa Pilipinas. Lumaki siya sa pag-aaruga ng lola niya, no? Hanggang sa nag-aral siya, ang salita niya Tagalog, and then elementary, high school, hanggang sa nag-college na siya. Nung graduate na siya dito sa college, saka lang niya nalaman, hindi siya Pilipino. Ang passport niya, Japanese. Kasi kinakailangan na niyang i-produce yung kanyang dokumento, yung kanyang birth certificate, yung kanyang PSA. Nung hinihingi na ng eskwelahan sa kanya yung PSA niya at birth certificate niya at nagpunta siya dun sa PSA, nalaman niya walang record Sabi niya, bakit? Bakit walang record? Walang maipakita sa kanya. Meron silang hidwaan ng kanyang mother, or sabihin natin hindi sila masyadong close kasi nga hindi na siya lumaki sa mama niya. Parang ang communication halos kilala niya, pwede mag-usap pero halos wala na silang communication ng mother niya. Ayon sa kwento niya yon, and then napilitan siyang kontakin yung kanyang mother at itanong, bakit ganito, pwede ho bang makahingi ng birth certificate? Nung ipinadala raw sa kanya ng mother niya yung birth certificate, lumalabas, Japanese siya. Japanese siya talaga. And then, biglang nabago yung niya yung mundo niyang hindi niya maintindihan na sa tagal niya sa Pilipinas, Pilipinas ang buhay niya, ito ang gusto niyang lugar. Suddenly, kinakailangan niyang umalis ng Pilipinas. Bakit? Kasi may nakausap raw siyang taga-immigration. Ang advice sa kanya, kinakailangan mong mag-exit agad-agad. Lumabas ka na ng Pilipinas bago ka pa makulong dito. Kasi lumalabas, illegal alien na siya. Overstay na siya sa Pilipinas. Kasi nga, since 2 months old and 28 years old na siya ngayon, hindi pala siya Pilipino. Japanese citizen pala siya. Nung kausap ko siya kanina, talagang ang depression niya, iyak siya ng iyak.
gusto niyang bumalik ng Pilipinas, eh. Kung iisipin mo parang ang swerte niya, 'di ba? Parang kasi nga Japanese ka pala, eh, 'di swerte. Unang-una passport mo kahit saang bansa ka magpunta, puwede, 'di ba? Walang visa dahil Japanese ka. Pero hindi 'yun, eh. Lumaki siya sa Pilipinas, antito yung buhay niya, hindi siya marunong mag-Nihongo, parang at yung katotohanan yung isipin mo na ikaw ay hindi na puwedeng tumungtong ng Pilipinas ulit dahil once na tumungtong ka, automatic ikukulong ka ng gobyerno ng Pilipinas. Alam niyo 'no, kung nararamdaman niyo, ako ramdam na ramdam ko kanina habang nag-uusap kami yung depression niya. Halos nakapagbanggit na nga siya sa'kin na nababalitaan niya sa Japan daw nagpapakamatay yung mga mga Japanese ano, tumatalon sa train, gano'n. Minsan daw pumapasok sa ano, eh, parang iniisip niya, eh, parang 'di ba, hindi ko masabi, eh, na gusto na ba niyang magpakamatay din. Kaya ano, eh, in distress 'tong Pilipina natin ngayon ano. Nananawagan ako, actually pinagpaalam ko siya, eh, kung ano yung tinanong ko nga, ano yung maitutulong ko, inoffer ko yung sarili ko bilang kaibigan na niya 'no, bilang matandang kaibigan niya na this is 28 years old 'no. And sabi ko nga magdasal maging matatag, tutulungan ko siya kaya ipinagpaalam ko na kung po puwede baka po puwede, maipadala kay Jessica Soho, kay Rapi Tulfo, yung kanyang istorya kasi hindi naman ordinaryo 'to, eh, yung bang Pilipino ka, eh, alam mo sa sarili mo Pilipino ka and then suddenly itinapon ka na lang basta sa bansang Japan na wala ngayon daw 4 na buwan siyang parang alam mo yon yung parang nagsosolo siya, yung depression. Sabi ko nga, "Hanap ka ng kaibigan, ah, i-enjoy mo." Hindi ko na lang sasabihin kung nasaan lugar siya 'no, pero hindi, eh. Yung katotohanan na siya'y hindi na puwedeng bumalik ng Pilipinas, yun yung parang talagang nagpapahirap sa kanya. Kaya siguro nananawagan din ako ulit ano, Jessica Soho, kung do'n sa mga manonood natin kung maipaparating niyo 'to kay Jessica Soho, sino pa ba? Rapi Tulfo, Corina Sanchez, at do'n sa mga grupo ng Pilipina na nasa Japan, do'n sa mga kapanood nito, baka naman po puwede nating matulungan 'tong Pilipina na 'to. In distress 'to, baka magulat na lang tayo isang araw merong Pilipinang sabihin natin may masamang nangyari sa kanya sa Japan ano. Puwede niyo akong ano, i-PM, puwede niyo akong kontakin dahil sa ngayon wala na siyang puwedeng mapagkatiwalaan. Hindi na niya alam kung sino yung taong dapat niyang kausapin. Parang galit na siya sa mundo, wala na siyang mapagkatiwalaan kahit sino. Nagsosolo siya do'n sa tinutuluyan niya. Kailangan ng tulong nitong Pilipina na 'to. Sana sa makakapanood nito, tulungan natin, kontakin niyo ako, mag-send kayo ng message, lalo yung mga grupo ng Pilipina na naandiyan sa Japan ano. Kulang pa yung kwento ko kasi halos mahigit 2 oras kami nagkuwentuhan, eh. Kulang 'tong kwento ko kung ikukuwento kong lahat, mahaba, eh. But definitely in distress itong Pilipina na 'to, kinakailangan ng tulong nito. Kaya, well, parang awa niyo na rin ano, nakikiusap na rin ako. Tulungan natin sa mga makakapanood, lalo yung mga Pinay sa Japan, kontakin niyo ako. Baka matulungan natin 'tong Pilipina na bigla na lang itinapon ng gobyerno ng Pilipinas do'n sa bansang Japan.